Welcome to Rebuild City Church Podcast. Here, every week, we come together with one mission: to see lives, families, cities, and even nations built on the sure foundation that is Christ Jesus. Whether you're seeking hope, searching for a spiritual home, or simply hungry for God's Word that will uplift and inspire, you're in the right place. If you want to connect with us, follow us on our socials and message us on our Facebook page, Rebuild City Church. Let's be expectant for what God will reveal. So, let's jump into His Word today. Excited ako ngayong umaga kasi inaaral ko talaga siya at yung topic po natin ngayon, nahirapan ako aralin siya. Okay? So talagang I really took time to study about this. Feeling ko kulang pa, but what I have right now, I believe is more than enough for us to move on and be able to tackle this topic. So again, for the past several days, I've been praying, asking, Lord, ang daming kaguluhan outside in our country. When we look at our own families, meron din kami may mga concern. Tapos sa pamilya, individually, may individual concerns din. Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. And all of us, what we desire is that God would move on our behalf. Na makita natin kumilos si Lord sa buhay natin. Tama? Sa family natin, gusto natin makita si Lord na kumikilos din. Sa business or whatever area of your focus is, gusto natin na makita na nandun si God. And He's doing something about it. And so I was praying about that. I believe in God for miracles, answered prayers. Amen? Okay? Gusto natin na kumilos talaga si Lord, yung magparamdam siya, na confidently masabi natin na pinakinggan ako ni Lord. Pinakinggan niya yung prayers ko. And so I started thinking about that. And God led me to this word. Okay? The word is altar. Alright? Now, for us Filipinos, very close to our heart. Okay? I know some families na merong altar sa bahay. Okay? Now, hindi ko tatanungin kung meron ka or wala. Tatanungin kita yung kinalakihan mo na lang. Okay? So, sino dito yung lumaki ka na meron kayong altar sa bahay tapos nag-gather kayo as a family and then nagdadasal kayo? Okay. Yan yung kinalakihan natin. Okay? Ako, wala talaga kaming altar. Okay? Ang kinalakihan ko, alam niyo yung pag may garden kayo, nagpapalagay ng fountain, grotto. Okay? Salamat. Buti, tagal ko na iniisip, ano ba tawag doon? Naghanap ako ng picture nung bata ako eh. Okay? Kasi lagi kami doon nagpapakuha ng picture doon sa grotto. Okay? Ngayon, yung mother ko tsaka yung tatay ko, naaalala ko nung nagtatalo sila kung ano ilalagay doon sa grotto. Kasi parang cave yun, tapos may tumutulong tubig, tapos merong naglagay ng pwedeng patungan, tapos nagtatalo sila kung ano yung ilalagay. Tapos eventually, nag-agree sila na lagyan na lang natin ng cross. Okay? Tapos lagyan natin ng Bible. Tapos sabi nung tatay ko, lagyan natin yung favorite verse ko, yung let your light so shine before all men, and when they see it, they will give glory to your Father in heaven. Okay? So, hindi niya naman naisulat. Eventually, basta may parang Bible lang doon, na blanco yung page. But anyway, yun yung kinalakihan ko. We never prayed in front of that grotto. Basta nakita ko lang, maganda doon, tapos may tumutulong tubig, tapos may mga karpa sa ilalim, okay na yon. Tapos nagpe-pretend ako mag-fishing. So yun lang yung kinalakihan ko doon. We never prayed in that grotto. But I know some families would have an altar. So we're going to talk about that today. Now, bilang mga Kristiyano, ano yung relevance ng altar sa'yo? Okay, is it a physical thing or is it something spiritual? So right off the bat, explain ko na kagad, You know this, in the New Testament, si Jesus, he had an encounter, may nakausap siya, the woman at the well. Naalala niyo yung kwento? Okay, so nag-usap yung woman at the well, umiigib ng tubig, tas kinausap ni Jesus, tas sabi nung babae, parang ang dami mong alam. Parang prophet ka yata. Okay, tapos nagtanong na siya, about worship at saan dapat mag-worship. So ito yung sabi nung babae, our fathers worship on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship. So ang concern ng babae, nag-worship ako kay God, pero saan dapat ba mag-worship? Kasi ang kinalakihan ko dito sa lugar na to. Pero kayo,
Ang sabi nyo, dapat sa Jerusalem. So saan ba yung tamang lugar? Okay? Why in Jerusalem? Kasi nandun yung temple. Kasi kung nasaan yung temple, nandun yung altar. Now, if you are a worshiper, wala kang pakialam dun sa dun sa temple. Ang alam mo lang, ang participation mo kasi dun sa altar. Kasi dun ka nagdadala ng offering. Gets natin? Okay. So yun yung pinaka-concern niya. Saan ako magdadala ng offering para ma-worship ko si God? Okay, ito yung sagot ni Jesus. Ang sagot niya, okay, eto, Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." So sabi ni Jesus, darating ang oras, darating yung panahon, wala nang importansya kung saang lugar. Doesn't matter what place or where are you worshiping, ang importante kung ano yung hinahanap ni God. Di ba ang sabi niya ron, God is looking for people who would worship Him in spirit and in truth. So ano ibig sabihin? So hindi na importante yung location. Hindi na importante kung meron kang sinet up na altar. Ang hinahanap ni God, yung mag-worship sa Kanya, galing sa puso. Yung bukal sa kalooban. That is why, in the New Testament, in our times now, you would hear preachers, you would hear theologians, would say, the new altar is the altar of our hearts. Okay? So yun yung tinuturo ni Jesus. Hindi na physical altar, but yung puso mo, altar yan. Okay? So kahit saan pwede mong i-meet si God. Kahit saan pwede mong i-alay. Mag-alay sa Kanya. Pag-usapan natin ano yung dapat mong i-alay. Aside from Jesus Christ, of course, hindi na tayo nag-aalay para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Pero may inaalay pa rin tayo bilang mga Kristiyano. Explain ko in a while. Pero the whole idea is, yung altar, parang pag tinignan mo sa New Testament, the physical one has been abolished already, tinanggal na. Wala na tayong altar ngayon. Okay? Some churches would put something in front. Okay? Tatawagin nilang altar. Okay? The thing there is, nagkakaroon ka ng physical na parang nalilimit tuloy yung prayer mo na kailangan, ay, nasa altar ako. Ay, kailangan nakaharap ako sa altar. Okay? That is why, when you read the Bible sa Old Testament, si Daniel, remember si Daniel? Okay? Pag nagpe-pray siya, lumuluhod siya. Saan siya nakaharap? Towards Jerusalem. Okay? Bago pa may ibang religion na humaharap wherever, si Daniel, ginagawa niya na yan. They were in exile, haharap siya kung nasaan ang direksyon ng Jerusalem, luluhod siya, doon siya magpe-pray because in his heart, he is longing to go back kung nasaan yung presence ni God, kung nasaan yung promise niya. Okay? Tayo ngayon, kahit saan ka nakaharap, kasi nandun naman si Lord present, so pwede kang mag-pray. Nagets natin? Okay, so wala na tayong physical altar ngayon, pero here's the problem now. Dahil nawala na yung altar, nawala na rin the practice, the reasoning, the principles behind the altar. Gets natin? Parang ganito. Dahil sa pandemic, communication has become different. Okay, dati, meeting, face-to-face. Okay? Tapos, nung nag-pandemic, nauso yung video call na meeting. Nagsusum tayo. Alright? Effective din siya. Now, a lot of people now, mas gusto na nila yung Zoom. Kasi convenient, nasa bahay ka lang. Pwede ka na makipag-meeting. Okay, so dati ang original niyan, face-to-face, ngayon video call. Wala rin naman problema yung video call. Mas maganda nga, kasi nga kahit nasa ibang bansa, at least nakikita mo yung mukha. Tama? Pero nami-miss out natin yung face-to-face. Yung, kumbaga yung original, ang dami nang nawala. Ang dami ng mga tao ngayon, okay na yan, mag-zoom na lang tayo, mag-video call na lang tayo. Pero ang nami-miss mo, hindi mo alam yung buong itsura niya. Okay? Naalala ko nung kasi nagmi-meeting kami. Nagsusum kami. Tapos may biglang tumayo, nakalimutan niya, naka-shorts lang siya. Okay? Tapos, disente yung pangtaas. Nakalimot eh. So alam mo yung gano'n, iba pa rin yung face-to-face. What I'm trying to say is, when it comes to altar, ang daming practice doon na na-miss na natin kasi wala na tayong physical altar. Nagets natin? Parang ganito, dahil wala ng altar,
all the principles behind it, connected to it, words na mga importante. Pag may altar ka, wala na siya sa purview natin ngayon. Hindi na natin siya naiisip. Like offering, sacrifice, atonement, worship, prayer, commitment, covenant, peace, cleansing, devotion. Lahat yan connected sa altar. Pero ngayon, pag may physical altar ka, or pag wala ka ng physical altar, ano na lang ang connected dyan? It's all about prayer. So when you pray, when you connect with God in a spiritual realm, kumbaga parang spiritual altar, naisip mo ba yung offering? Naisip mo ba yung sacrifice? Naalala mo ba yung atonement? Okay, nakaka-receive ka ba ng peace? Probably. Okay, naiisip mo ba yung cleansing mo? Hindi na. Ang naiisip mo lang, magdadasal ako. Okay, so magdadasal ka, ano sasabihin mo? May request kasi ako eh. May kailangan ako kay God eh, kaya gusto ko siyang kausapin. So, it has been reduced now. Nagigets natin? Okay, so, gusto kong bumalik tayo sa idea ng altar kasi para maintindihan natin, ano yung namimiss ko ngayon? Bakit yung prayer life ko hindi ganun ka-exciting? Bakit yung pagkilos ni Lord very limited? The reason is, ang daming nawala sa idea natin about altar. Okay? Parang Zoom yan, kapatid. Hindi mo na alam kung ano itsura. Actually, sa Zoom nga, napapalitan ba yung background eh. Hindi mo alam kung nasaan talaga siya eh. Okay, nasa ano ka ba? Nasa resort ka ba? Kasi ang ganda ng background mo. Ay hindi, ano lang yan. Napapalit-palitan yan. Di ba? So hindi mo na alam eh. So we wanna go back and learn some more. Now, I wanna tell you of a story. Dalawang tao yung pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, a man who is called the father of our faith. May idea na kayo? Okay, siya rin yung tao, pag binasa mo yung Old Testament, siya yung recorded na isulat, pinakamaraming altar na tinayo. Si Abraham. Okay, so pag-usapan natin ngayon si Abraham. Now si Abraham, you know, galing siya sa Ur of the Chaldeans. Diyan sa original. Tinawag siya ni God, bumiyahe po siya ng kalayo-layo. Okay, para pumunta, ang sabi ni Lord sa kanya, umalis ka dyan, iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung lugar nyo, iwan mo kung saan ka lumaki, pumunta ka doon sa kung saan kita dadalhin. Yun lang sinabi ni God, hindi sinabi kung saang lugar. Now, bumiyahe po si Abraham. Now, I wanna highlight, meron po siyang 4 na lugar na sobrang importante. Kumbaga, dito siya talaga nagstay. Ito yan. So, sa Shechem, between Bethel and Ai, in Mount Moriah and in Hebron. So, yan po yung 4 na lugar na importante sa buhay ni Abraham. Bakit? In all those areas, in all those locations, nagtayo po siya ng altar. Okay? So, 4 na record yan sa Bible. Si Abraham, 4 na beses nagtayo ng altar. Second sa kanya si Jacob. Baka sabi na 3 o 2. Okay? Si David, 1 beses lang binanggit na nagtayo siya ng altar. So, ang top talaga si Abraham. Okay? Now, tignan natin. Yung occasions na naglagay si Abraham ng altar. Mind you, wala pang inutos si Lord. Wala pa yung commandments niya na magtayo ng altar Pero si Abraham nagtatayo na po siya. Actually, ang unang-una si Noah. Anyway, kay Abraham tayo. So, unang-una siya nagtayo ng altar sa Shechem. Okay, tingnan natin. Mababasa mo yan sa Genesis 12, 6-7. Abraham first received the promise of land from God. Imagine, saan siya galing? Ur, pumunta ng Haran, tapos nung namatay na yung tatay niya si Terah, saka siya bumiyahe papunta sa promised land. Okay? First time niyang tumungtong sa promised land. In Shechem. Yung Shechem, nasa loob na ng promised land yan. Pagkatungtong niya ron, kinausap siya ni God. Ang sabi sa kanya ni God, etong tinutungtungan mo at yung buong Canaan, ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa descendants mo. Bibigay ko sa pamilya mo to, tong buong lupain na to. Alam mo, unang-unang ginawa ni Abraham, pagkatapos yung marinig kay God yun, gumawa siya ng altar. Gets natin? First time tumungtong,
First time naka-receive ng promise na ibibigyan siya ng lupa. Remember ang unang promise kasi Genesis 12:6 to Yung one, ang utos sa kanya, umalis ka, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko. Hindi nga niya alam kung saan siya pupunta Pero pagdating niya ron, sabi sa kanya ni Lord, dito kita pinapapunta, magiging sa'yo to. Galing ni Lord, Ang response ni Abraham, pumatay ng animal, yung pinaka-unblemished, pinaka-magandang alaga niya, sinacrifice niya kay God. Now, question, pag may magandang promise na binigay sa'yo si Lord, ano response mo? Pag may sakit ka, bigla ka niyang pinagaling, anong pinaka-unang response mo? Diba? Yung iba sa atin, naku, babalita mo na lahat. Sa mga kaibigan mo, ipopost mo na kagad sa social media mo. Pinagaling. Pero si Abraham, you know what he did first? He worshiped God and offered a sacrifice to Him. Gumawa ng altar. Kumonek kagad kay Lord. So what am I trying to say? Kapatid, pag may promise na binigay sa'yo si God, unang-unang mong gagawin, pasalamat sa Diyos. Mag-worship sa Kanya. Amen? Lalo na kung unang-unang pagkakataon yan. Pasalamat ka kay God at ariin mo yan. Ano ibig sabihin? You own it. Promise ni Lord, nandito na ako ngayon, akin to. Amen? Some of you, pag uwi mo mamaya sa bahay nyo, okay, pag tungtong mo, property mo na yan. Okay? Mamaya, practical na pwede mong gawin. Pagpasok mo sa property mo, hinto ka muna. Lord, binigay mo sa akin to. Akin to. Amen? What are you doing? You're saying, Lord, galing sa iyo to. Ibig sabihin, lahat ng mangyayari dito, under ng control mo. Nangungupahan lang ako, Doc Jun for the meantime, sa iyo yon. Kasi ikaw yung nakatira doon, okay lang yan. Ano ibig sabihin? Yung renta mo, sagot ni God. Nagets natin? Kaya hindi ka mag-iisip na, baka masunog yung bahay ko, baka... Hindi, binigay sa'yo ni Lord yun Ang kinim mo, sa'yo to. Galing kay God. Blessing to, hindi burden. Hindi pwedeng gamitin ng kaaway to para sirain ang buhay ko. Naintindihan natin? Hello. Hindi ko pa naiintindihan to dati. Just by the goodness of God. Let me tell you my own story. 2 beses na po na nangyari na kung saan ako nagstay, nasunog yung katabi. Humihinto pagdating sa amin. There was a time, nagre-rent po ako sa Kamuning. Alam mo yung apartment na sunod-sunod kayo, tapos pader lang yung pagitan? Okay, nag-aalmusal kami ni Karen. Ang liliit pa nila Rain noon, mga baby pa sila. So nag-aalmusal kami. May almusal ba kami noon? Kape lang nagkakape kami. Naginip ng almusal. May naririnig ako sumisigaw. Sunog. Sabi ko, ano ba yan? Labas ako. Paglabas ko, yung kapitbahay ko, yung katabing next door. Sumisigaw na sunog. Wala akong pakialam, pinasok ko yung bahay niya. Tapos nakita ko yung likod. Okay, meron siyang may kwarto dun sa likod. Pagkita ko, bukas kasi pagkita ko, wala ka na makitang pader, wala ka makitang ceiling, pulo apoy. Tapos magkarugtong yun yung bahay namin Yung likod, putol po yung yung pader. So masisilip mo yung kabila. So ang bilis tumawid ng apoy. So tinitingnan ko yun, sabi ko, wala, sunog na rin yung bahay ko. So punta ako kay Karen, sabi ko, ilabas mo na yung mga ari-arian natin. 5 minutes, nakalabas na siya. Hindi naman ganun. Parang laptop lang yata, tsaka 2 bata yun na ilabas ni Karen. Tapos, sinakay sa hiniram naming sasakyan at ilabas mo na yan, baka madamay pa, hiniram lang natin yan. And so, what happened was, naiwan ako dun sa loob, tapos umigib ako ng isang timba na mahina pa yung tubig, ang tagal. Tapos, pasok ako dun sa kabila, yung sa kapitbahay, buhos, na pagbuhos mo, walang nangyari. Walang effect. Tapos labas ako, ang dami ng usisero doon. Lumabas po yung pagka-admin ko. Inutusan ko yung mga miron.
O ikaw, pumunta ka dun sa City Hall, sabi mo may sunog dito. O ikaw, punta ka dun sa yung sa grocery, may may fire extinguisher, hiramin mo. O ikaw, humingi ka ng tulong dun. Dinelegate ko po. Tapos igib uli ako na wala namang makuha, walang effect. And I started praying, sabi ko, Lord, ubus lahat ng konting na ipundar ko dito. So yun lang yung nasabi ko. Pagbalik ko po doon, biglang hinto yung apoy. Hindi ko alam kung ano nangyari. So huminto po siya. Hindi natupok yung buong bahay. Huminto siya bigla. Tapos takang-taka yung lahat. Tapos kakwentuhan ko yung nagre-rent. Sabi niya ganon, eto yung clincher. Bumbero kasi ako. Sabi ko, napansin ko nga Katatawanan talaga. Sabi niya, bumbero kasi ako. Sabi niya, kaya ako nagsisigaw na sunog kasi hindi makokontrol pag ganyang kalakas yung apoy. So what am I trying to say here? There are times that you just have to put your stake and own what God has entrusted to you. Angkinin mo yan. Kung parent ka, bago ka matulog mamayang gabi, angkinin mo yung mga anak mo na hindi sila mapapariwara kasi blessing sila ni God. Hindi magloloko yung mga yan. Hindi masisira ang buhay ng mga yan. Binigay sa akin ni Lord to. Mag-worship ako, akin to. Amen? Gets natin? Yun yung ginawa ni Abraham. Pagtungtong sa promised land, akin to. Build ng altar. Gets? Okay. Sumunod. Saan siya Sandali lang siya dyan sa Shechem. Parang passing through lang yan. Kinausap lang ni Lord. Medyo nagstay siya ng mas matagal-tagal between Bethel and Ai. Okay? So ano nangyari dyan? It's a place where he regularly called upon the Lord. Okay? So yun lang muna. So dyan, si Abraham, walang encounter. Hindi nagparamdam, hindi nagpakita si God like before. Pero, nung nagsettle siya, dito muna ako titira, nag-build siya ng altar. And from Bethel, Abraham will always call on the name of the Lord. May revelation or wala, lagi siyang tatawag sa Panginoon. Grabe, no? So, pinractice niya. Kumbaga sa atin ngayon, pinractice niya yung buhay Kristiyano. Hindi na siya tumatawag kay God pag may problema. Lagi siyang tumatawag kay Lord for guidance. And that's my prayer for all of us. Kapatid, na kung saan ka nakatira, saan ka nagstay, angkinin mo yan at gawin mong lugar na kung saan pwede ka mag-worship kay Lord dyan. Naintindihan natin? Now, ang kwento niyan, nagkaroon ng famine. Okay? Si Abraham kasi biyahe ng biyahe yan Okay? Nomad talaga siya. Pilgrim. So, nagkaroon ng famine, tagutom, pumunta ng Egypt. Alam natin, nangyari sa Egypt, di ba? Okay? Pinamigay niya yung asawa niya. Sabi niya, kapatid kita sis. Okay. So, ang tawagan natin, sis at saka bro. Alright? So, ngayon, si Pharaoh nagandahan kay Sarah. Okay? So, kinuha ni Pharaoh, ginawang asawa. Can you imagine that? How twisted Abraham was. So, nagkasala siya doon sa Egypt. And God spoke to him. Ang ginawa ni Abraham, he came back to Bethel, between Bethel and Ai. Kung saan siya dating nakatira, doon siya may altar, bumalik siya doon. So he came back to this place from Egypt. Ano ibig sabihin? That altar is also a place when you commit a sin, you go back to and recommit your life to God. Pag nagka-problema ka, paano ka bumabalik kay Lord? Paano ka nagbabalik loob sa Kanya? Sana meron ka ring ganyan. Na pag may nagawa kang kasalanan at kinokonsensya ka, actually, hindi kinokonsensya, ang tawag natin dyan, kinoconvict ka ni God, paano ka bumabalik? Hindi mo na kailangan ng physical na altar. Anong sinasabi lang sa Bible, kapatid? Dahil ngayon nga, spiritual altar, yung puso mo na yan, anytime pwede ka magbalik loob sa Panginoon. Gets natin? So, importante yan. Bago ka mag-worship, kapatid, magbalik loob ka muna sa Panginoon. Hingi ka ng tawad sa mga nagagawa mong kasalanan. Kanina, nag-worship tayo, di ba? Na-enjoy mo yon? I believe many of you, habang nag-worship, kinukonvict ka ni God sa mga mali mong ginagawa. Yung iba sa inyo,
Tahimik ka pero nagsasorry ka kay Lord. Tama? That's good. That's what an altar does. That's what the presence of God does to each and every one of us. So si Abraham, ganyan din yung nangyari sa kanya. Okay? So ang nangyari sa kanya, babalik ako kung saan dati kong kausap si God. So yun yung second na altar niya. Now, he also went to Hebron. Okay? So galing siya ng Egypt, bumalik siya, tapos kausap niya si Lot. Okay, lagay ko muna rito. Si Hebron, sa Genesis 13:18 yan. Separated from Lot and trusted God. So, ang dami niyang property, kasama niya yung pamangkin niya si Lot, dami ring ari-arian. So, nag-aaway na yung yung mga servants nila. Kasi pag pinakain yung cattle dito, darating yung servants ng isa, naubusan na. So, kailangan nila maghiwalay. Ito yung kagandahan kay Abraham, Pag kilala mo si God, confident ka. Alam mo sabi ni Abraham kay Lot? O Lot, mamili ka. Ikaw na maunang pumili. Saan mo gusto? Kung yan yung pinili mo, doon ako sa kabila. Pag pumunta ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. Pag pumunta ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Hindi kita aawayan, hindi kita aagawan, kasi nagtitiwala ako sa Diyos ko na siya yung mag-aalaga sa akin. Gets natin? So si Lot ngayon, pinili niya yung pinakamaganda. Napunta sa Sodom and doon napunta si Lot. Si Abraham, kung ano yung pinili nila, pumunta lang siya doon. Okay lang, nagtitiwala. Bakit? Kasi ang alam niya, si Lord ang may control ng buhay ko. Yung blessing, hindi nakadepende kung nasaan ako. Yung blessing, hindi nakadepende sa trabaho ko. Yung blessing, yung savings ko, yung pera ko, hindi nakadepende sa sweldo ko, kinikita ko, nakadepende lahat yan sa Panginoong Diyos. Gets natin? So si Abraham, bahala kayong mamili, si God ang maglilid sa buhay ko. Ganun lang siya. So he stayed in Hebron. Tapos nung lumipat siya doon, ang sabi sa kanya ni God, Abraham, ulitin ko lang yung promise ko etong buong lugar na to, itong buong lupain na to, ibibigay ko sa'yo. Ano yung sinasabi ng Bible? Kapatid, pag nagtiwala ka sa Panginoon, re-remind ka niya, yung promise niya totoo. Some of you, may promise ka hanggang ngayon, hinintay mo pa rin matupad. Right? Hintay ka lang kapatid. Yung covenant ni God nasa iyo, mangyayari yan sa buhay mo. Amen? Ano yung key? Magtiwala ka sa Kanya. Gets natin? Okay, good. Now, ito medyo kakaiba. Mount Moriah. Okay? Nagtayo din si Abraham ng altar dito sa Mount Moriah, pero iba to. Okay? Kasi maalala natin, may anak na siya rito. Ano pangalan ng anak niya? Si Isaac. Anong hiningi sa kanya ni Lord? I-offer mo si Isaac. Okay? So nag-build siya ng altar para i-sacrifice yung anak niya. Gets natin? So, in Mount Moriah, buong Genesis 22 yan, Abraham was tested. Tinesting yung faith niya. Listen, it was God who asked Abraham to build this altar. Hindi kusang loob. Hindi dahil na-encounter niya si God, kaya siya nag-build ng altar. First time, nag-build ng altar si Abraham. Bakit? Inutos ni God, mag-build ka ng altar. At i-sacrifice mo yung anak mo. Anong tinuturo sa atin ng Bible? Anong sinasabi sa atin ni God ngayon? There are times na mahihingin sa iyo si Lord, tinitignan niya kung saan nakalagay talaga yung puso mo. Tetestingin ka ni Lord. Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Si God or blank? Ikaw na yan, fill in the blanks. Ano yung blank para sa iyo? Tetestingin ni Lord, sino ba ang mas matimbang sa buhay mo? Si God ba or ano? Ano yan? Ano yan na mas matimbang sa'yo? Malalaman mo yan kung matimbang yan kasi mahihirapan kang ibigay kay Lord yan. Pag hiningi ni Lord yan, kaya mo bang i-release? Magandang tanong yan. Okay? So, ano yan? Kay Abraham, can you imagine? Ito yung tagapagmana ko to. Ito yung kinabukasan ko. Paano ko hilingin sa'yo ni Lord? Magtiwala ka sa plano ko para sa future mo. Kaya mo yon? Kita niyo, nahirapan kayo sumagot? Hindi, mahirap yun Pag sinabi ni God, akong bahala sa future mo. Lord, sige God, nandito lang ako kung kailangan mong tulong
Alam mo yun, Lord, pag career, hingi ka rin ng input sa akin, ha? Di ba, gusto mo may contribution palagi, gusto mo may control ka dyan, eh. Tama? Pero yan yung testing. Listen, the time will come, God will test your faith. Hindi ikaw kusang magbibuild ng altar, si God uutusan ka, i-build mo yung altar na yan, isurrender mo sa akin yan. And that is the place, doon niya na-encounter si Jehovah Jireh, the God who provides. The reason why many of us, hindi natin ma-receive yung blessings na galing kay Lord, kasi hindi natin nasosurrender pa lahat sa Kanya. Walang Jehovah Jireh na ma-encounter si Abraham kung hindi siya willing i-sacrifice yung pinaka-importante sa kanya, si Isaac. Amen? Medyo mahirap to. So ito yung pagdadasal natin, Lord, turuan mo ako, God, na i-sacrifice ko to. Lord, importante sa akin to, dream ko po ito, simula bata ako, pangarap ko to, hayaan mo, Lord, tulungan mo ako, i-offer sa iyo to. Or enjoy na enjoy ako ngayon dito, masayang masaya ako sa blessing na to, tulungan mo ko, God, at turuan mo ko paano ko pwedeng i-release to sa harapan mo. Naintindihan natin? So, for Abraham, the altar is a place of sacrifice where we give him what is valuable to us. Parang si Isaac yan. So ngayon, kapatid, pag inisip mo, okay, wala kang physical na altar, but in your heart, okay, it should be a place of sacrifice. Ano yung importante sa akin, i-offer ko kay God yan. Now again, pag pinag-usapan yung sacrifice, hindi ko sinasabing kapalit ni Jesus to. Hindi yung para mapatawad ka sa kasalanan. Si God ang nag-sacrifice noon. Naintindihan natin? Okay, so may sacrifice na kailangan ka pa rin i-offer. Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which your spiritual worship. So ano yung sinasacrifice natin? Yung buong buhay mo. Naintindihan natin? Okay, so sa puso mo, okay, ang gagawin mo, Lord, i-offer ko lahat-lahat sa'yo. That is an altar. Next, the altar is a place of worship where we remember His goodness and hold fast to His promises. Okay? So sa puso mo, ito yung gagawin mo. Alalahanin mo, mabait si God. Mabait siya. May problema ka, unang-una mo alalahanin, hindi, okay lang yung problema na yan. Mabait si Lord. May promise siya. Sabi ng doktor, malala ang sakit mo, naku, tinakot-takot ka na, binigyan ka na ng mahabang listahan ng gamot, alalahanin mo, sa puso mo, mabait si God. May promise siya sa akin. Naintindihan natin? Okay. Ano pa? The altar is a place of renewal where we recommit our lives to God. Parang si Abraham, bumalik kay Lord, nagbalik loob, galing sa Egypt. Okay? To a land of slavery. Alam natin ngayon yan. No, the point is, sa puso mo, pag may nagawa kang mali, i-repent mo kagad kay God yan. Lord, sorry, may nagawa po ako mali. Patawarin mo ako. Okay? Last, the altar is a place of transformation where God changes us. So tignan mo lang kung paano babaguhin ni Lord yung puso mo every time. Naintindihan po natin? So yung altar, hindi siya physical, spiritually, tatandaan mo siya. Sacrifice, worship, renewal, transformation. Amen? Now, yung time nila Abraham in the Old Testament, this is very important yung altar. Bakit? Kasi sa altar po nangyayari, isipin nyo, dalawang realms yan. Okay? Parang dalawang mundo yan. Mundo ng physical, mundo ng spiritual. Okay? Yung physical, nandito tayo mga tao. Yung spiritual, nandun si God. At saka yung mga spirito, spirit beings. Okay? So nagtatransect po yan. Nag-overlap yan. Nagko-connect yan. In the Old Testament, that happens sa altar. Naintindihan natin? Okay. So, yan yung kaya yung sa Old Testament, nagtatayo sila ng mga altar. Yung high places, may altar si Baal, may altar si Molech, may altar si Chemosh, ang dami niyan, iba-ibang Diyos. So, ibig sabihin, yung physical at saka yung spiritual, pwedeng mag-intersect kung nasaan yung altar. Naintindihan po natin? Okay, that is why importante kung ano yung nasa altar. Ang sabi ni God, huwag kayong maglagay ng ibang spirito dyan.
sa altar na yan. Remember yung yung lagi natin nababanggit, yung yung altar ni Molech. Tinitignan ko po yan naghahanap ako ng picture, kaya lang puro lang siya. Ayoko na rin ipakita sa inyo, baka matakot kayo. Basta yung itsura niya nakaganyan po siya. Okay, tapos may mga butas yan dito sa belly niya. Tapos sa ilalim may apoy. So yung mga baby nilalagay dun sa mga butas, sinasacrifice po nila yon. Sinusunog yung mga anak nila. Okay, ganun po yung yung altar ni Molech. Alright? Now, bakit nila gagawin yon? Kasi nangingi sila ng blessing. Pag hindi maganda ang pag mahina ang business, isa-sacrifice mo sarili mong anak. Can you imagine that? How evil that is? That's why God hates this. That's why God hates idolatry. Bakit? Kasi may karibal si God? Hindi. Alam mo kung bakit hate ni Lord ang idolatry? Ito, explain ko muna sa inyo bago ko sagutin. Okay, tingnan muna natin to. Psalm 115 verses 4 to 5. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak. Eyes but do not see. Yan daw yung mga idol. Okay? Parang mga itsurang tao. Alright? May kamay, pero hindi naman nakakahawak yan. May bibig, hindi naman makapagsalita. May mata, hindi naman nakakakita. They have ears but do not hear. Noses but do not smell. They have hands but do not feel. Feet but do not walk. They do not make a sound in their throat. Wala ka maririnig. Those who make them, what? Become like them. So do all who trust in them. Ano sinasabi ni God? Pag nag-worship ka ng idol, particularly in the Old Testament pag nag-worship ka ng idol, yung wino-worship mo, magiging kagaya ka nun. Ano ibig sabihin? You will be helpless, hopeless, unable to move, and unable to act. Pag may idol ka, kapatid, yan yon. Alright? Yan yung mangyayari sa'yo. Anong mangyayari? Wala. Umaasa ka ng tulong, walang darating. Walang mangyayari sa'yo. So, sobrang importante yan. Yung idea na yan, to be associated with idols, hanggang New Testament po yan. Okay? Kasi may mga altar-altar pa rin sila. Pagdating sa New Testament, may idolatry pa rin. Tingnan natin sa New Testament. 1 Corinthians 10 verse 20. No, I imply, sabi ni Paul, that what pagans sacrifice, they offer to whom? To demons and not to God. Grabe, ang sakit nito So may mga altar na para sa demonyo pala. Hindi para sa Diyos. Ingat, I do not want you to be participants with demons. That is why tayong mga Kristiyano, wala tayong physical altar. Bakit? Kasi baka kung ano mailagay mo dun Naintindihan natin? Baka kung ano yung mailagay mo dun sa altar Baka meron ka may figure kang ilagay doon na may mata pero hindi nakakita. May kamay pero hindi ka ma-reach out, hindi ka ma-touch. May paa, hindi naman nakakalakad. Hinga mo ng tulong, hindi naman nagsasalita. Pero may tenga, hindi ka naman naririnig. So yun yung point ni God. Now, pag nag-offer ka doon, offer what? Food, whatever. Allegiance, prayers, worship. You're offering it to whom? Ano yung sabi ng Bible? Hindi po ako nagsabi niya na sa Bible po yan. So ano sabi ni God? Ang point niya rito, do not be associated with demons. So yun yung point niya. Some of you would say, sandali lang, hindi naman ako nag-worship ng demonyo Hindi nga, pero na-associate ka. So wag na lang. I'll give you some practices. Sa ibang bansa po ito. Okay? Pinili ko para at least, baka sabihin mo, pinipersonal kita. Not unless taga-Mexico ka. Okay. The Day of the Dead. Okay. Dia de Muertos. Okay. So, yung mga namatay na po, nag-aalay po sila dyan. Bakit? Ang idea nila, para yung mga namatay na kamag-anak nila, madalaw sila. Sino dito gusto mong dalawin ni Lola? Pero sobrang, kita nyo, at least buti lang sa ibang bansa. Ito, ang tindi niyan yung Mexican marigold, yung bulaklak, Mexican marigold po yan. Binibili nila yan kasi may amoy daw yan. Yun daw yung nag-guide para sa mga spirito para makauwi. Grabe Okay. Now, ang celebration starts on October 28.
Ang unang bumabalik daw October 28, yung mga alaga nila, mga aso, I don't know. Yun daw kasi nag-guide sa mga spirito. Yung mga spirito daw ng tao, magsisimula mag-travel yan, October 28. So 27 mga animals, 28 mga tao. November 1, unang-unang darating yung mga bata na namatay. Okay, November 2 daw yung mas matatanda. Grabe lang, ano? I know to some of us, this is funny. But the point is, many of us still believe na yung mga kamag-anak nating wala na, palibot-libot lang sila. At yung iba, kinakausap pa. Tulungan mo naman ako dyan. Saan mo ba kasi tinago yung mga titulo natin? Nasaan ba yung baol? Kinausap. Again, nakakatawa. Pero this is common Filipino practice as well. I'm talking to you now, telling you this, para mas maliwanagan ka, kapatid. Mas conscious ka ngayon. Sino ba kinakausap mo? Okay? Now, ito, in Vietnam, okay? So, ganun din sila. May ancestral veneration. So, ganun din. Nag-offer din ng mga pagkain to. Again, para dalawin. So, ingat tayo. Now, tuloy ko lang yung sabi ni Paul, sabi dito, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Tingnan natin sa easy version para mas maintindihan ba natin. Same verse. Some of you may say, we are free to do anything that we want to do. May freedom naman ako eh. Pwede ko naman gawin. Kung gusto mong gawin para sa iyang, bahala ka, pero ito gusto kong gawin para sa akin. Huwag mo akong pakialaman. But not everything is good for you to do. You may say, we are free to do anything, but not everything helps you to be strong as a believer. Ingat ka sa ginagawa mong practice. Okay? Yung mga spirit of the glass na yan, uso pa ba yun? Hindi ko alam kung uso pa. Tiray namin yan nung bata kami. Yes, tiray namin yan. Kaming magkakapatid. Lo and behold, gumalaw yung baso. Nagtakbuhan po kami. At hindi na namin inulit kailanman. At nagrepent na rin po kami doon sa pinaggagawa naming kalokohan. Question, why would God prohibit you from worshiping idols? Bakit ayaw ni Lord yan? Because God doesn't want you to turn to anyone else because only God can truly help. Okay? Yan yung kapatid. Iisa lang pwedeng tumulong sa'yo. Si God lang. Huwag ka nang humanap ng iba. Paano kung makulit ka? At naghahanap ka pa rin ng ibang source. Kasi ang argument mo, bakit? May nanalo rin naman sa loto Hindi ba pwedeng magganong-ganon na rin? Bet may mga sinuswerte din naman sa mga gambling na yan At least ako Christian. At saka pera ko talaga yung pinangtataya ko. So, gusto ba ni Lord yon? Hindi, kapatid. Kasi isa lang ang pwedeng pagkatiwalaan. Sino yon? Si God. Pag nagtiwala ka sa iba, if you seek help from another source, you elevate that source to the position of a God. Bakit ayaw ni Lord na may idolatry at maglalagay ka ng altar at pagdadasalan mo, kapatid? Kasi kung ano yung ilalagay mo doon, sinabi mo na parang level na rin siya ng Diyos. Ayaw ni God yan. Bakit? Kasi ayaw niyang maligaw ka ng landas kasi ang gusto niya, ang laman ng altar ng puso mo, siya lang. Dahil siya lang ang pwedeng totoong magbigay ng tulong sa'yo. Amen? Okay. Tuloy ko lang. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Hindi pwede, kapatid, na mamangka ka sa dalawang ilog. Yung iba kasi, Doc Jun, para sigurado. Delikado yung sigurado na yan. Kasi siguradong mapapahamak ka dyan. Kasi alam mo kung ano yung sigurado? Etong next verse. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Ano sabi ni God? Anong gusto mo? Magselo si Lord? At pag nagselo siya, patay ka. Akala mo, mas malakas ka at malulusutan mo siya. Hindi. So alam mo, one of the best characteristics, descriptions of God is, He is a jealous God. Alam mo kung ano ibig sabihin nun?
sobrang mahal ka niya, ayaw ka niya i-share sa iba. Hindi kagaya ni Abraham, shinare si Sarah. May bawi kay Abraham, ano? So, ibig sabihin, tanggalin na natin, kapatid, whatever is in your heart. If the new altar now is the heart, remove everything na nakakahinder sa move ni Lord sa buhay mo. Naintindihan natin? Shift gears ako. Bibilisan ko lang to, pero sobrang importante. Now, tapos na tayo kay Abraham. Punta naman tayo sa Mount Carmel. Kay Elijah. Okay, so punta tayo. Ganyan po yung itsura ng Mount Carmel. Now, you have to understand, nung time po ni Elijah, at saka ni time ni King Ahab, si King Ahab, asawa niya si Jezebel. Okay, si Jezebel, worshipper ni Baal yan. Si Baal is the god of fertility, of provision, of plenty, of bounty. So kung gusto mong mag-harvest ng marami, iserve mo si Baal. Yun yung thinking ni Jezebel. So kumbaga sa business, tayaan mo lahat. Okay yan. Magtiwala ka na rin dyan. May swerte yan. So bukod sa mag-pray ka kay God at mag-church ka sa totoong Kristiyanong church, idagdag mo na rin to. Wala namang mawawala sa'yo. So ganun yan. Ganun yung mentality. Okay? Prevailing mentality. You know what? God passed judgment on the land. Nagkaroon po ng famine, ng drought. So yung Mount Carmel kanina, ano nyo ba yung translation ng Mount Carmel? Ang ibig pong sabihin ng Carmel is garden, pasture, orchard, vineyard, something that is lush, mag-green. Pero dahil dumating yung judgment ni Lord, ganyan po yung itsura. Ngayon, eto na. Okay? Si Ahab hinahunting si Elijah. Okay? Tapos nagkausap. So nag-usap na si Elijah at si Ahab. Punta tayo doon. 1 Kings 18 verse 19. Ito yung sabi ni Elijah, "Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel." Sabi niya, kasi ang layo na ng mga tao sa Diyos, napalayo na yung puso ng mga tao sa Diyos, gawin natin to. Patawag mo lahat ng mga Israelites. Yung mga leader at least, magdatingan tayo, magkita-kita tayo sa Mount Carmel. And bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Lahat ng false prophets na yan, lahat na nag-worship sa idols, padala mo rito, magharap-harap na tayo. Para matapos na to, harap-harapan na. Okay, so Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Pinatawag niya. 21, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him." Grabe yung sabi ni Elijah. Nagdadalawang isip pa kayo eh. Hanggang ngayon, litong-lito pa rin kayo. Saan ba nanggagaling ang blessing talaga? Sino ba talaga yung makakatulong sa buhay mo ngayon? Ang dami mong options. Parang ang buhay, multiple choice. So sabi niya gano'n, tapusin na natin, sagutin na natin to. So tama na yung pagdadalawang isip. Tingnan yung ending ng verse 21 ha. But the people said nothing. Now, nung binabasa ko po yan, napaisip ako, bakit tahimik yung mga tao? Kasi totoo, litong-lito sila. Parang yung mga tao ngayon, kapatid, gusto mo umayos yung buhay mo, hindi mo lang talaga alam ano ba yung tama na pamamaraan. So tahimik sila. Ano ba talaga? Kasi naghahanap sila ng pruweba. Bigyan mo ako ng ebidensya, maniniwala ako. Parang ganon. Okay? So this is now a question between right versus wrong. Kay God, dalawa lang yan kapatid. Walang middle ground yan. Hindi mo pwedeng, Lord, magtiwala ako sa iyo pero didiskarte din ako. Pero tataya din ako dito, Lord Hindi po pwedeng ganon. Pipili ka isa lang. Kung si God, si God. Kung hindi siya, hindi siya. Ganun lang yung option. So, yung nangyari, nagharap-harap po sila. Mas marami, 450 daw. Okay, yan lang yung kaya nung AI na ginamit ko. Magkakamukha pa nga Hindi nga gaanong inayos. Anyway, tuloy natin. Verse 22. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets." Sabi niya, mag-isa lang ako. Kumbaga, lugi itong labanan na to. Pero tuloy natin. Can you see the confidence of Elijah? Anong tinuturo sa iyo ngayon? Kahit mag-isa ka, kahit wala kang kasama, basta nandyan si Lord,
mas marami ka pa rin. You're still the majority. Amen? Kahit gaano karami yung problemang kaharap mo, nako, baliwala yan. Si Lord kasama ko ngayon. Praise God. Okay, tuloy natin. 23. Get 2 bulls for us. Let Baal's prophets choose one for themselves. Mauna kayong pumili. And let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull, put it on the wood, but not set fire to it. Hindi natin magagawa tayong sacrifice. Hindi natin sisindihan. Then you will call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Grabe, no? Kung sino yung bababa, yung apoy, galing sa langit, kung sinong Diyos ang magpapadala ng apoy, yun yung totoong God. Tingnan mo yung response nila, no? Then all the people said, what you say is good. Now, listen. Bakit pumayag yung 450 na worshipers ni Baal sa ganitong competition? Bakit sila pumayag? You know why? Kasi demons also hold power. Kasi iniisip nung mga prophets ni Baal, kaya ni Baal to. Remember yung 10 plagues sa Egypt? Remember, ang daming miracle na pinerform ni God through Moses, ginaya ng mga Egyptian magicians. So yung mga spirito, may power din. So huwag mo rin ismulin, hello. Yung iba kasi parang, demonyo lang yan. Wala sa akin yan. Tapos magugulat ka, barkada na kayo. Naisahan ka. Kasi akala mo walang power. Hello, nasingitan ka doon. Subtle bumanat. Huwag mo rin i-underestimate. Can you imagine, 450 minds put together. Sabi na ano sa tingin nyo, kaya? Kaya ni Baal yan. May experience ako eh. So nagkakwentuhan na yan sila. Sabi na payag, sige, mag-isa lang siya, dami nating tatawag kay Baal, aapo yan, maniwala kayo. They have experienced the power of the devil as well. Otherwise, hindi sila papayag, ibahin natin, mali yan. They would have changed the rules. But the fact that they agreed because they saw it is possible with their small letter G, God. Alam nila na powerful din yung siniserve nila. Nagets natin? Okay, tuloy ko lang. 26, let me jump there. Then they called on the name of Baal from morning till noon. Baal, answer us. They shouted, but there was no response. No one answered. Okay, and they danced around the altar they have made. At noon, Elijah began to taunt them. Inaasar na sila ni Elijah. Shout louder. He said, surely he is a god. Perhaps he is in deep thought or busy or traveling. Baka nasa bakasyon. Hindi kayo naririnig. Maybe he's sleeping and must be awakened. Baka nagnanap time. Si Baal. Okay, sigaw pa. Laksan nyo pa. Tawag pa. Verse 28, so they shouted louder. Naniwala naman, no? So nagsigaw, nilaksan nga nila. And slashed themselves with swords and spears. Can you imagine that? As was their custom until their blood flowed. There is power in the blood. Even demons know that. Even false worshipers know that. May power. Yung dugo. So ang ginawa nila, nag-slash-slash sila. So yung kaninang iilang tao, okay, sabi niya, basta 450 yan. Okay. Nagsasasayaw, nagsisisigaw, nag-i-slash. Okay? Now, walang nangyari. Time na ni Elijah ngayon. Sabi niya, ako naman. Okay, tabi naman kayo dyan. Ako naman, ang tagal yun eh. So, my turn. Okay. 31, Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. Paano nagsimula si Elijah? Okay, nagsimula sa 12 stones. Bakit? Ba't kailangan niya yung 12 stones? Because Elijah is trying to help the people remember that they have a covenant with the Lord. Binabalik niya, sandali lang, yung mga nanunood. Can you imagine, ginagawa ito kasi may mga nanunood. Okay? Yun yung tinatanong ni Elijah. Kanino ba kayo? Sa Diyos o kay Baal? Ano ba? Sino ba talaga yung pagkakatiwalaan nyo? So, unang-una niyang ginawa, gumawa siya ng action, reminding them, nakalimutan nyo na kasi. May agreement kayo sa Diyos na to.
Ito yung totoong Diyos nyo. So he assembled stones. 12. Huwag nyo nang bilangin. Yung iba nakatago. Pero 12 yan. Magtiwala tayo dun sa AI. Okay? So, yan yon. Tapos, naglagay daw siya, nag-arrange siya ng wood on top. Tapos, naglagay siya ng cut na animal. Tapos, ito yung pinakamatindi. Pagkapatong nung isa-sacrifice na bull, binasa ng tubig. Nakita niyo yung trench? Nagpahukay pa siya dyan. So, binasa ng tubig yan, kapatid. Tama ba? 3 beses binasa yan. Una, sabi, hindi, dagdagan mo pa. Hindi, dagdagan mo pa. Hindi, dagdagan mo pa. Basang-basa yan, kapatid. Binasa niya. Bakit? Para patunayan, walang pwedeng gumang tao nito. Hindi kaya ng magic to, hello. Hindi kaya ng mga spirit ito, kaya lang ng Diyos to. Siya lang pwedeng gumawa nito. And he began to pray. You know what happened? Fire came down from heaven, sunog lahat. That's what happened. Ito yung reaksyon ng mga tao nung nangyari yan. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Tanong. Some people call this story, ito raw yung parang confrontation, parang showdown between Elijah and the prophets of Baal. Appropriate ba yon? I don't think so. Is this a showdown between God and idolatry? No. Why? Because God doesn't need a showdown to prove how powerful He is. Ikaw na tao, kahit i-dare ka nung langgam, hindi mo papatulan. Sobrang unfair. So si God, hamunin ng mga demonyo, hello. Alamin mo kung sino ka bago mo ako hamunin. So, this is not a showdown between God and the spiritual realms or the demonic forces. Para saan to? Kapatid, this is God displaying His power so that He could show His grace and tell His people, isa lang ang pwede niyong pagkatiwalaan, ako lang. That's the message of Mount Carmel. The point is, kung litong-lito ka, kung kanino ka tatawag, kung kanino ka hihingi ng tulong, ang sabi ni Lord, nangyari yung Mount Carmel para malaman yung lahat, ako lang ang pwedeng tumulong sa'yo. Iintindihan natin? So kapatid, pag nagdasal ka, yung altar ng heart mo at nag-worship ka, kanino ka dapat mag-worship? Kay God lang. Wala nang iba. Amen? Now, that could have been a great ending. Kasi pagkatapos niyan, pinag-gather lahat ng prophets ni Baal, pinatay lahat. Ano ibig sabihin? Tapusin na natin to. Mag-decide na tayo. Kay Baal ba tayo? Kay God. Kay God sila, patayin na lahat yan. Some of you need to do that. Alam mo si Gideon, nung tinawag siya ni God, alam mo unang pinagawa sa kanya? Mag-create ka ng altar, pero wasakin mo yung altar na kinreate ng tatay mo kasi pang-idol yon. Gumawa ka ng altar para sa akin. Some of you need to break down some of your altars. Meron ka mga pinagkakatiwalaan sa puso mo, mali yan. May problema ka, nasaan ang gagaling ang confidence mo na maayos yung problema? Dahil magaling ka? Dahil may experience ka? Dahil well-connected ka? Dahil may mga tumutulong sa'yo? Dahil may pera ka? Saan ang gagaling? Yung source ng confidence mo. Kung hindi galing kay Lord yan, kapatid, tanggalin mo yan. Naintindihan natin? Now, tuloy natin yung kwento. Ang ganda ng next. Okay? So, ito yung nangyari. Again, walang ulan, walang tubig, 3.5 years. Can you imagine that? 3.5 taon, walang ulan, hirap na hirap sa tubig. Pero kanina hirap na, pinabasa niya pa. I'm just imagining yung mga tao, sana ininom ko na lang yun Nakaligo na rin sana ako doon Na-miss ko yung tubig. So, can you imagine what is happening here? It was so hard for the people, walang tubig. Now, okay na sana. Tapos na, na-deal na ni Lord yung idolatry. Pero tignan natin kung what happened next. And Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down on the ground, and put his face between his knees. Lumuhod, kapatid. Yung ulo niya na pagitan ng tuhod niya. Nagdasal. Bakit?
Gusto niyang bumalik na sa normal kasi, Lord, ikaw na i-worship namin, baka pwede ibalik mo na yung blessing sa buhay namin. So nagdasal siya. Okay? So, go and look toward the sea, he told his servant. Sabi niya sa kasama niya, yung servant niya, silip ka nga. Nasa taas sila ng Mount Carmel. Silip ka nga. Ano ba? May mukha na bang uulan? And the servant went up and looked. There is nothing there. Sabi ng servant, boss, wala pa eh. Anong ginawa ni Elijah? 7 times Elijah said, go back. So, anong sinabi? Nakaluhod si Elijah. Nagdadasal, Lord, paulanin mo na. Lord, inirecognize na namin, ikaw yung makakatulong eh. Pakita mo na yung tulong. Tapos sabi niya, nandyan na ba yung tulong? Wala pa eh. Pray uli. Tanong, nandyan na ba? Wala pa eh. 7 times. Remember number 7? Ano ibig sabihin? Completion. When the time has fully come. Ito na yung timing. Remember, may timing lagi si God. Yung iba sa inyo, nakailan luhod ka na. Okay? Para gumaling ka. Wala pa. May timing si Lord. Not necessarily 7. Hindi yung, Lord, pang 7 na to. Ito na yung last chance mo. Hindi pwedeng umabot ng 8. Iba na meaning ng 8. Hindi. Completion lang, kapatid. May timing. Basta, yan ang hirap. Dinigyan mo ng deadline si Lord. Kaya tayo nagkakaproblema eh. The point is, alam mo yun, eto na. Kumpleto na. Okay, tignan nyo nangyari ha. Then the 7th time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Meron na. Gano'ng kalaki? Parang kamay. Look at how Elijah responded. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Nakita niyo yung sinasabi ni Elijah? Gano'ng kalaki yung proof? Ang liit, parang kamay. Kayang magpaulan at mag-provide ng tubig para sa buong nation ng Israel. Yung maliit na kamay na ganong kaliit na clouds, kaya mag-produce ng ganong karaming rain? Hindi. Pero for the eyes with faith, yung napakaliit na yan, malaking bagay ang pagaling kay Lord. Amen? Kapatid, kung ikaw may sakit at hirap na hirap ka kumain, kapatid, kahit isang subo lang, mag-rejoice ka na. Nakaisang subo ka ngayon. Yung ilang araw ka hindi makatulog, hello, tapos medyo humaba ang tulog mo ngayon, mag-rejoice ka na. Huwag kayong laging malungkot na, Lord, hindi 8 hours. 7.5. Kailan ka makukontento? Yung nagkatrabaho ka, ang liit ng sweldo, pero nagkatrabaho ka na ngayon, rejoice, breakthrough na yan, susunod-sunod na yan. Kung ang hinihintay mo big time kagad, kapatid, you will be frustrated. Kasi si Lord, maliit magsisimula yan, papalakihin niya yan. Kasi, alam mo kung bakit niya sisimulan sa maliit? Tatapatan lang niya kasi hanggang nasaan yung faith mo. Kung ganyan kalaki yung faith mo, ganyan din ilalagay niya. Kung mas malaki na, din mas mataas na. So, anong ginugrow ni Lord? Yung provision mo, hindi. Ang ginugrow niya yung faith mo. O, kumusta ang faith natin ngayon? Anong level na ba siya? Amen? So, sinulat ko po rito, God will not only save them from worshiping and trusting a false God, but He will also save them from their physical challenges. Ganda na. Tapos na sapat yung dapat may ending na eh. Pinili na si God eh. Dapat tapos na. Pero guess what, kapatid? Hindi ka lang gusto i-save ni Lord, yung blessings gusto niya mapunta pa sa'yo. Naintindihan natin? Quickly, balikan ko lang. Okay. Sinabi natin, lahat to nangyari sa Mount Carmel. Tagtuyot. Yung mga tao, finally, nag-decide. Anong gagawin nila? Sige, i-worship na natin si Lord. So, nag-decide sila, i-worship na. So, parang sa atin ngayon, you know what? The moment you decide and say, Lord, simula sa araw na to, ikaw na lang. Wala na akong A, B, C, D, all of the above, wala na. Ikaw lang. Ikaw lang yung magiging ano ko. Yung pagkakatiwalaan ko, sa iyo lang ako magdedepende. You know what will happen? The blessings will begin to come in, trickle down. Simula sa ulan, hanggang sa yung Carmel ma-restore. Ano yung Carmel uli? Until it becomes a luscious green garden uli. So anong plano ni Lord sa buhay natin, kapatid? Build the altar of your heart. Ano nangyayari sa altar? Review lang tayo and then we're going to pray. Sacrifice. Sacrifice mo yung buhay mo. Balik mo. Balik loob ka. Offer mo. Lord, ano pa ba? Meron pa ba akong wini-withhold sa'yo? Bigay ko sa'yo, God.
Worship. Honor Him. Lord, ikaw lang naman talaga yung importante. Lord, may mga mali pa ba? Lord, renew me. Renewal. Lord, patawarin mo ko. Renew me, Lord God. Transformation, baguhin mo ko, Lord. Yan yung prayer life. Yan yung altar ng heart. Yan yung nangyayari. Ano yung nasa gitna ng altar? Kapatid, hindi na idol yan. Jesus ka na ngayon. Siya na yung ultimate sacrifice. So ano yung gagawin mo, kapatid? Simple lang, pag nagdasal ka, Lord, I offer my life to you, God. Because you deserve it. It is my act of worship. Lord, patawarin mo ko. Every time, tumitingin ako sa iba para tumulong sa akin. Patawarin mo ako, God. Lord, baguhin mo ko. Transformation. Baguhin mo ko, Lord. Palitan mo yung nasa puso ko. Gusto ko ikaw lang palagi. Amen? Let's all stand up. Balik ko lang dito. Tatandaan natin. Para pag uwi mo, huwag mo makakalimutan itong picture na to. Ito starting point natin ngayon. What we have done is we have decided to have God as our only God. Amen? Kapatid, tandaan mo tong araw na to, nag-decide ka, wala nang iba. Si Lord lang, ha? Wala nang talikuran to. Wala nang choices. Tatanggalin na natin lahat ng choices na iba. Amen? What can you expect? Rain will begin to fall. Uulan, kapatid. Darating yung blessings ni God. He will nourish the land. Nourish your life. Answer your prayers. Until, eto yung ma-accomplish sa buhay natin. All green, fruitful, flourishing. That's the kind of life that God wants us to enjoy. Amen? Let's all raise up our hands before God. Panginoon, maraming salamat. Today, Lord, we receive. Sabi mo with your own words, Lord, I receive your blessings, your goodness, your favors, your promises. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. God, thank you, Lord God. Lord, this is an act of faith. This is our spiritual worship. From the altars of our hearts, God, we say we trust you. And Lord, we are expectant. In the coming days, there is a restoration that is going to happen. Una sa buhay namin, Panginoon, you're going to restore that passion, that love for you. Lord, that excitement to come into your presence na kausapin ka. And Lord, what we could expect in the coming days, Lord, yung mga pinagdadasal namin sa iyo, Panginoon, may linaw na. May linaw na, Lord God. In the fullness of time, Lord God, may mag-a-appear din. A sign that it is about to come. Lord, kahit kasing laki lang ng kamay, Lord God, alam namin, uulan na ng pagpapala, Panginoon. Until such time, everything restored. Everything, Lord God, is fresh. It's new. It's flourishing. It's growing. It's producing fruit, Lord God. And it's becoming a blessing to our families, to the people around us, to your people, to the church, and even to our entire nation, Lord God. You would begin with us. Begin with us, Panginoon. Sabi mo lang, Lord, sa akin mismo magsimula. Lord, magsimula ka sa akin. Sa buhay ko. Thank you, God. I love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Amen. Amen.